tungkol pa rin ito sa kung ano ang dapat natin sa araw ng pamamahinga. Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Tandaan natin, isang kasalanan ang hindi ka magbigay ng tulong o gumawa ng kabutihan sa araw ng pamamahinga kung hinihingi ng pagkakataon. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin, matapos na kilalanin siya ng mga demonyo, habang siya po ay nagpapagaling na maraming may sakit, may mga inaalihan ng demonyo at ang mga masasamang espiritong ito ay ipinangangalandakan o ipinagsisigawan kung sino siya. Sabi nga ng mga masamang espiritu, ikaw ang anak ng Diyos, kilala ka namin. Pero mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus, ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Nung Biyernes naman o kahapon ay ipinakilala sa atin ang mga 12 alagad. At sabi dito, humirang siya ng 12 na tinawag niya mga apostol upang maging kasama niya. At sila ay inatasan mangaral ng mabuting balita, magpalayas ng masasamang espiritu. Sa mga ganitong gawain na natuklasan ng mga tao, kaya't ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Minsan dahil lamang hindi nila lubusang maintindihan o maunawaan na kung bakit itong si Jesus na kababayan nila, itong si Jesus na galing sa isang mahirap, paano nagkaroon ng ganyang kapangyarihan? Paano siya nakakagawa ng ganyan? Kaya may mga tao na mas madali sa kanila ang pumuna, mas madali sa kanila ang magbigay ng ano ba ang Tagalog ng pangbabash. Mas madali sa kanila ang manira kaysa yung purihin ang achievement ng isang tao. Yung bang hirap na hirap magbigay ng salita ng papuri, ng acknowledgement, yung kakamustahin mo at i-congratulate mo ang nararating ng isa. Kaya mas nagiging okay sa kanila yung pumuna. At yung i-character assassination mo yung isang tao dahil lang hindi mo matanggap na mas okay sila, mas magaling sila. Kaya ito, mismong si Jesus ay sinabihan na nasisiraan siya ng bait. Siguro, sabi nga nung isa narinig natin, ayaw niyang ipaalam kung sino siya. Ayaw ni Jesus na ipangalandakan ang kanyang nagiging tagumpay o ang kanyang mga ginagawa. Para sa lahat, sayang naman, Kasi pwede yan maging points sa iyo, para magkaroon ka ng posisyon, yumaman ka, pero ayaw ni Jesus noon. Kaya marahil isa yon sa pwedeng sabihin nasisiraan na siya ng bait. Ngayon, kamusta ba ang ating mga kondisyon? Normal pa ba tayo sa ating ginagawa? O baka nasasabihan na rin tayong nasisiraan na siya ng bait. Nasisiraan na ng bait kasi araw-araw nagsisimba. Araw-araw, parang banal na kunti. Tinan yung mga katabi ninyo, banal na, Pero sinusunod ba natin ang mga salita ng Diyos? O nagko-costume na lang tayo na nagsisimba?
Kaya tuloy, para tayong nasisiraan ng bait. Kasi nagsisimba tayo, pero kapag naririnig tayo ng mga kapitbahay natin, mga kakilala natin, parang hindi tumutugma. So parang baliw na tayo. Mabait pag nasa simbahan, tapos nakikipagchismisan kapag nasa labas. Pag nasa simbahan, nakikinig, pero pag binasa mo ang mga social media account niya, puro away, puro galit, puro kalaswaan, puro nasisiraan tayo ng bait. Hindi dahil sinusunod natin ang Diyos, kundi dahil sinusunod natin ang sarili nating gusto. Nasisiraan talaga tayo ng bait. Mahirap yung naglilingkod tayo, pero wala tayo sa katinuan ng isip. Hindi nga lang natin madalas napapansin, no? Kasi ayaw nating suriin, ayaw natin pagnilayan kung ano ba nangyayari sa atin. Parang yung ginagawa na lang natin, baka lang, no? Mahulog tayo dun sa pakitang tao na lang. Masabi lang ng mga tao. Although, sabi nga no, sa mga halimbawa ni Jesus, hindi niya idinidepende ang kanyang misyon o ang kanyang ginagawa ayon sa masasabi ng mga tao, maganda man o pangit. Dahil may gawin ka o wala, may masasabi sa iyo. Pero malinaw kay Jesus na ang kanyang ginagawa ay bilang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya hinay-hinay lang, ha? Hinay-hinay lang. Mahirap po magsama-sama ang mga baliw.